Naglaho na parang bula ang tatlong magkakambal na lalaki mula sa isang tahimik na bayan sa Tarlac noong 1981. Nawala sila habang naglalaro sa labas mismo ng kanilang bakuran. Ngunit, pagkalipas ng 30 taon, isang mahalagang detalye ang natuklasan ng kanilang ina sa isang lumang album ng pamilya. Isang nakakagulat na pagtuklas na magbubunyag ng katotohanan. Ang sikat ng hapon ay tumatama sa simpleng komunidad sa kanayunan ng Tarlac, malapit sa hangganan ng Pampanga. Inayos ni Maria Lourdes ang kanyang malapad na sombrero habang nakatayo sa likuran ng bahay ni na Aling Elena. Pinagmamasdan ang mga bata na naglalaro at ang mga magulang na nagkukuwentuhan sa isang selebrasyon ng kaarawan sa tahanan ni Mang Danilo. Sa kanyang edad na 60, si Maria Lourdes ay mayroon pa ring dignidad. Bagamat napuno ng maliliit na linya ang kanyang mga mata, ang mga matang sanay na maghanap sa bawat mukha sa karamihan ay patuloy na naghahanap. Ang kanyang asawang si Roberto, 2 taong mas matanda, ay nakikipag-usap sa ilang kalalakihan malapit sa barbecue grill. Dumating sila isang oras na ang nakalipas, sumali sa pagdiriwang tulad ng ginagawa ng mga kapitbahay taon-taon. Natapos na ang pagkanta ng happy birthday, ang pag-ihip sa kandila at ang pamamahagi ng cake. Malaya nang naglalaro ang mga bata habang ang mga nakatatanda ay nagkukuwentuhan ng mahinahon. Kalahati lang ang narinig ni Maria Lourdes sa kwento ni Aling Sofia tungkol sa kanyang gulayan nang may kumilos malapit sa beranda na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang hindi niya kilalang lalaki ang pumasok sa likurang hardin, hawak ang kamay ng isang batang lalaki na tinatayang nasa 8 taong gulang. Paumanhin, "Nalengit kami," sabi ng lalaki nang hindi partikular na bumabati kahit kanino. May maliit na aberya sa kanilang bahay. Agad namang kumawala ang bata sa hawak ng kanyang ama at tumakbo patungo sa ibang mga bata na naglalaro. Nang tumakbo ang bata sa tabi niya, si Maria Lourdes ay napako sa kinatatayuan. Ang bata ay nakasuot ng checkered green overalls na may matingkad na dilaw na strap sa ibabaw ng mahabang manggas na puting damit. Kumikislap ang kanyang maitim at kulot na buhok habang tumatakbo. Ang kombinasyon ay tumama sa kalooban ni Maria Lourdes na parang isang pisikal na hampas. Nang hindi nagpapaalam sa pag-uusap, mabilis siyang tumawid sa hardin. Kumakalabog ang kanyang dibdib. Hinawakan niya ang balikat ng bata at pinaharap ito sa kanya. "Saan mo nakuha ang damit na iyan?" tanong niya sa halos pabulong na boses. Ang kanyang kamay ay kusang gumalaw upang hipuin ang kulot na buhok ng bata. Lumaki ang mga mata ng bata dahil sa gulat. Mabilis itong pumihit at tumakbo patungo sa kanyang ama. "Tay, tay!" sigaw nito sa takot. Lumingon ang ama. Nagpakita ng pag-aalala sa kanyang mukha at mabilis na lumapit kay Maria Lourdes na nakatayo pa rin na tila na bato. "Ano po iyon, ma'am?" tanong niya habang protektibong niyayakap ang kanyang anak. Ang tono ng kanyang boses ay mas mausisa kaysa mapanghimasok, ngunit ang kanyang kilos ay nagpapakita ng malinaw na pagkabalisa. "Hinawakan niya ako," sabi ng bata. Mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang ama. "Tinakot niya ako." Bahagyang tumigas ang ekspresyon ng ama. "Ano ba talaga ang problema? Bakit mo hinahawakan ang anak ko?" Binuksan ni Maria Lourdes ang kanyang bibig, ngunit walang salitang lumabas. Muli niyang inabot ang damit ng bata. Kahit na huminto ang kanyang mga daliri bago pa man ito tuluyang mahawakan. "Ang damit na ito, saan mo nakuha?" "Pasensya na." Agad namang tumayo ang lalaki sa pagitan ng kanyang anak at ni Maria Lourdes. "Ano ba talaga, ma'am? Bakit kayo ganyan?" Sa sandaling iyon, lumitaw si Roberto sa tabi ng kanyang asawa. Sinundan ng ilang kapitbahay na nagsisimula nang mapansin ang kaguluhan. Kalmadong niyakap ni Roberto ang baywang ng kanyang asawa at tiningnan ang sitwasyon. "Pasensya na po," sabi ni Roberto. Kalmado ang kanyang boses kahit bahagyang nanginginig ang kanyang kamay. "Wala pong masamang intensyon ang asawa ko." Tiningnan niya ang bata at naramdaman ni Maria Lourdes na nanigas ang katawan ng kanyang asawa sa kanyang tabi. "Ang damit ng anak mo ay halos kapareho ng laging suot ng mga anak namin noon. Ang mga anak namin, kambal sila
sabi ni Roberto ng dahan-dahan. Nawala sila 30 taon na ang nakalipas. Mayroon din silang ganyang checkered green overalls na may dilaw na strap at mahabang manggas na damit. Siguradong nagulat lang ang asawa ko. Nagsimulang bumulong ang mga kapitbahay, nagpapakita ng kanilang pag-unawa. Lumapit si Aling Elena, ang may-ari ng selebrasyon, at malumanay na sinabi sa lalaki, "Totoo po iyan, sir. Nawala ang mga anak ng pamilya Reyes noong 1981. Isang malungkot na trahedya. Naghanap ang buong barangay sa loob ng ilang araw. Agad na lumambot ang ekspresyon ng mukha ng lalaki. Talagang humihingi ako ng tawad. Hindi ko alam. Yumuko siya upang tingnan ang damit ng kanyang anak. Binili ko ito sa supermarket ilang buwan na ang nakalipas. Hindi ko na talaga maalala kung kailan si Maria Lourdes na nakatayo pa rin ay nakiusap sa nanginginig na boses. Pwede ko po bang tingnan ng mas malapitan ang damit? Gusto ko lang malaman kung pareho sila ng tatak. Ngunit mabilis na hinawakan ni Roberto ang braso ng kanyang asawa. Honey, hindi ito si Francis, hindi ito si Eduardo, hindi ito si Ramon. Huwag mo siyang katakutin. Lumingon siya sa lalaki. Pasensya na po sa asawa ko, sobrang bigat nito para sa amin. Hinawakan ni Aling Elena ang braso ni Maria Lourdes ng mahinahon. Bakit? Parang namumutla ka. Baka dapat na kayong umuwi at magpahinga. Tumango si Roberto bilang pasasalamat. Oo, sa tingin ko nga. Nagpasalamat siya sa may-ari ng bahay at humingi ng paalam sa selebrasyon ng may paggalang sa ama at anak. Sana nagkita tayo sa mas masayang okasyon, sabi ng ama ng taos puso. Hindi ko po talaga alam. Bagong lipat lang po kami sa lugar na ito at inakala naming magandang pagkakataon ang birthday party na ito para makilala ang mga kapitbahay. Hindi mo kasalanan, sabi ni Roberto para patahimikin siya. Pagkatapos ay inakay niya si Maria Lourdes palabas ng bakuran at naglakad sila ng dahan-dahan ng 3 bloke patungo sa kanilang bahay. Pagdating sa loob, tinulungan siya ni Roberto na umupo sa sofa. Pagkatapos ay nagtungo sa kusina para gumawa ng maligamgam na salabat, ginger tea. Nang bumalik siya at inabot ang tasa, tinanggap ito ni Maria Lourdes nang nanginginig ang kamay at dahan-dahang uminom, puno na ng luha ang kanyang mga mata. Hindi ko intensyong takutin ang bata. Bulong niya. Halos mapunit ang kanyang boses. Nang makita ko lang ang damit niya, Roberto, umupo si Roberto sa tabi niya at dahan-dahang tumango. Alam kong na anxiety attack ka lang. Ayos lang. Hindi ko sila malilimutan, Roberto, sabi niya ngayon habang malakas na tumutulo ang kanyang mga luha. 30 taon na, Roberto. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay nito. Siguro mga binata na sila ngayon. Silang 3. Alam ko, bulong ni Maria Lourdes. Nahihiya ako. Palagi kong inaalala ang nakaraan. Ginagawa kong hindi komportable ang ibang tao. Hindi natin kailangang kalimutan ang ating mga anak, sagot ni Roberto ng matigas. Nagulat din ako nang makita ko ang damit ng bata. Sobrang magkamukha, checkered green overalls, dilaw na strap, mahabang manggas. Gusto kong makita ulit ang litrato nila, Roberto. Yung suot nila ang damit na iyon. Nag-alinlangan sandali si Roberto. Nasa kahon sa atik. Hindi pa natin binubuksan sa loob ng mahigit 20 taon. Sige na, Roberto. Kung makakapagpagaan ito ng loob ko, kunin mo na. Bumuntong hininga si Roberto at pagkatapos ay tumango at nagtungo sa itaas. Narinig ni Maria Lourdes ang yabag ng kanyang mga paa sa itaas. Pagkatapos ay ang tunog ng paghila pababa ng hagdanan ng atik. Pagkalipas ng ilang minuto, bumalik siya dala ang isang maalikabok na karton na kahon, inilapag ito sa ibabaw ng mesa sa sala at pinunasan ang ibabaw nito gamit ang tuwalya. Binuksan nila ang kahon ng magkasama, mabagal at may paggalang, para bang ang mga bagay ay gawa sa salamin. Maliliit na laruan, baseball mitt, 3 magkakambal na teddy bear, mga takdang aralin na may gintong bituin at nakangiting mukha. Lahat ay mga piraso ng isang naputol na pagkabata. Nasa ilalim ang mga album ng pamilya, sabi ni Roberto. Mahina ang kanyang boses, pinipigilan ang damdamin. Iyon ang huling inilagay natin. Nang buhatin nila ang huling patong ng mga alaala,
lumitaw ang isang album na may balat na katad. Maingat itong binuhat ni Roberto at inilapag sa kanyang kandungan. Ang takip ay kininis na ng panahon. Bagamat dekada na ang lumipas, mula nang ito ay mahawakan, umupo sila ng magkatabi sa sofa. Binuksan ni Roberto ang unang pahina, 3 magkakambal na sanggol sa ospital. Pagkatapos ay mga toddler na bagong lang natutong maglakad, kaarawan na may magkakasabay na pag-ihip sa kandila. Palagi silang ganyan ka-close, bulong ni Maria Lourdes, habang ang kanyang daliri ay dumampi sa litrato ng mga bata na nagtatayo ng kastilyo ng buhangin sa tabing dagat. Muling binuksan ni Roberto ang pahina ng dahan-dahan at huminto sila sa bawat litrato, inaalala ang mga kwento sa likod nito hanggang sa dumating sila sa litratong hinahanap nila. Ang 3 kambal ay nakatayo sa harap ng kanilang bahay, nakasuot ng checkered green overalls na may dilaw na strap sa ibabaw ng mahabang manggas na damit. Nakangiti sila ng malapad, magkakaakbay sa balikat. Ang litratong ito ay kinunan sa umaga ng kanilang pagkawala, bulong ni Roberto. Eksaktong 1 oras bago nangyari ang lahat. Tumango si Maria Lourdes at lumapit. Masusing tiningnan ang damit ng kanilang mga anak. Tingnan mo, Roberto, ang damit ng bata sa pagdiriwang ay halos magkamukha, ngunit iba talaga. Iba ang kulay ng berde. Ang sa mga anak natin ay mas maputla, parang lumang estilo. Ang sa pagdiriwang ay mas moderno, mas maliit ang mga kwadrado at iba rin ang strap, dagdag ni Roberto. Pareho ang konsepto, pero malinaw na hindi parehong damit. Pinunasan ni Maria Lourdes ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Sobrang nagkasala ako sa reaksyon ko kanina, sa bata at sa kanyang ama. Ano ulit ang pangalan nila? Ang anak ni Aris, ang ama ay si Mang Carlo. 3 buwan lang silang lumipat sa lugar na ito, sagot ni Roberto. Kailangan ko silang humingi ng tawad mamaya. Nagpatuloy sila sa pagtingin sa litrato, inaalala ang huling araw kasama ang kanilang 3 anak na lalaki. Ngumiti si Roberto habang ikinukuwento ni Maria Lourdes kung paanong si Ramil ay nagpumilit na isuot ng pabaliktad ang kanyang overalls hanggang sa nakiusap siya at kung paanong si Eduardo ay nadumihan na ng damo ang tuhod kahit bago pa. Mag-almusal. Habang nagbuhos ulit si Roberto ng salabat sa kanyang tasa, biglang hinampas ni Maria Lourdes ang kanyang braso, halos magpatapon ng tsaa. Roberto, tingnan mo ang likod ng litratong ito, sabi niya sa tensyonadong boses. Hindi ba iyan ang pulang antik na kotse na sobrang gusto ni Francis? Inilapag ni Roberto ang tsaa at tumitig sa litrato. Sa pinakadulo ng kuwadro, makikita ang harap ng isang pulang kayumangging jeepney na nakaparada sa kabilang kalsada. Totoo, sabi niya ng mahina. Nagsisimulang magbalik ang mga alaala. Si Francis ay talagang nahuhumaling sa mga sasakyan, lalo na sa iyan. Palagi silang nagmamakaawa na makita ang loob. Kapag dumaan iyan, kotse iyan ni Mang Nestor Ramos, sabi ni Maria Lourdes. Lumalakas ang kanyang boses dahil sa damdamin. Ang dating guro nila sa St. Joseph Elementary. Naaalala mo, halos hindi niya ito minamaneho. Sinabi niyang iyon ang pinakamahalaga niyang yaman. Alam ng buong komunidad ng paaralan ang tungkol sa kotseng iyon. Oo, pagsang-ayon ni Roberto. Iniisip ng mga bata na ang kotse ay parang kayamanan. Napakalapit natin noon na komunidad. Nagkakilala kaming lahat at si Mang Nestor ay kilalang mabait. Sobrang gusto siya ng mga bata. Binaligtad niya ang litrato, naghahanap ng anumang nakasulat na tala, pagkatapos ay bumalik sa pagtingin sa harap na bahagi ng imahe. Sigurado ka bang kinunan ito sa araw na nawala sila? Sigurado ka ba? Tanong ni Roberto. Dahil sa pagkakaalam ko, lumipat na si Mang Nestor sa ibang bayan noong panahong iyon, sabi ni Maria Lourdes. Kumunot ang kanyang noo. Naalala mo kung gaano kalungkot ang lahat ng magulang nang lumipat siya ng paaralan? Nagkaroon pa kami ng farewell party para sa kanya sa paaralan 1 araw bago siya umalis. Kumunot ang noo ni Roberto. Sigurado akong kinunan ang litratong ito sa umaga nang mawala sila. Tanghali sila nawala, pero kakaiba, giit ni Maria Lourdes. Kung lumipat na si Mang Nestor 1 linggo bago, bakit naroon ang kotse niya sa litrato? Inilapag ni Roberto ang album
at sinimulang buksan muli ang kahon, hinahanap ang mga bagay na inilabas na kanina. Sa wakas ay nakita niya ang hinahanap niya, isang orihinal na Kodak film envelope na may mga negatibo sa loob. Malinaw na nakaimprenta sa labas ang petsa ng pagproseso. "Tingnan mo," sabi niya, habang ipinapakita kay Maria Lourdes. Ito ang patunay na ang pelikulang ito ay naimprenta 2 araw pagkatapos silang mawala. Ang litratong ito ay kinunan nga ng umaga na iyon. Pinunasan ni Maria Lourdes ang kanyang braso. Nanindig ang kanyang balahibo kahit mainit ang hangin sa silid. Kung iyan nga ang kotse ni Mang Nestor, baka may nakita siyang kahina-hinala sa lugar natin noon. Dapat tinanong na siya ng pulisya. Nanahimik siya sandali. Nag-iisip pero hindi kailanman sinabi ng pulisya na kinausap nila si Mang Nestor. Ibig sabihin, talagang lumipat na siya bago nawala ang mga anak natin. Nakita ni Roberto ang lumalaking pagkabalisa ni Maria Lourdes at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat nito. "Honey, baka tsansa lang iyan. Baka hindi iyan ang kotse ni Mang Nestor. Baka sa iba. Pero hindi ko maalala na may ibang tao sa lugar natin na may ganyang pulang antik na kotse," pagtutol ni Maria Lourdes. "Sobrang lapit natin sa lahat ng kapitbahay. Dapat alam natin kung mayroon. Baka hindi talaga taga rito ang nagmamay-ari," mungkahi ni Roberto. "Baka bisita lang mula sa kabilang bahay. Huwag mo nang masyadong isipin." Na-check na ng pulisya ang lahat ng ating mga album ng pamilya, kasama na ito. Tinanong na rin nila ang lahat at sinundan ang lahat ng mga pahiwatig. Kung kotse nga iyon ni Mang Nestor, dapat ay nakuha na nila ang plaka at sinabi na sa atin. Huminga ng malalim si Maria Lourdes habang muling iniaabot ni Roberto ang maligamgam na salabat. Bahagyang pinawi ng init ng tsaa ang kanyang pagkabalisa. "Tama ka," sabi niya sa wakas. "Baka hinala ko lang." Tumango si Roberto nang may pagluwag at isinara ang album. Ngunit kinuha ni Maria Lourdes ang isa sa mga litrato at inilagay sa kanyang kandungan. Gusto niyang manatiling malapit dito. Sabay nilang sinimulang ibalik ang mga alaala sa kahon, isa-isa. Ang bawat isa ay naging bahagi ng nakaraan ng kanilang mga anak at ng buhay na hindi nila naranasan. Pagkatapos maayos na maibalik ang lahat, lumingon si Roberto sa orasan sa ibabaw ng kalan at biglang nagulat. "Diyos ko, nakalimutan ko talaga ang oras. Mayroon akong appointment sa klinika ng 11:50. Alas 11:00 na ngayon. Sabado pa naman, alas 12 lang ang klinika." Napabalik si Maria Lourdes sa kanyang pag-iisip. "Naklimutan ko ring ipaalala sa iyo, ayaw ni Dr. Hassan kapag nahuhuli ang pasyente." Mabilis niyang tinulungan si Roberto na ihanda ang lahat ng kailangan. BPJS card, listahan ng mga gamot, at ang talaan ng presyon ng dugo na kanyang itinala. Sa loob ng 5 minuto, handa nang umalis si Roberto. "Sigurado ka bang okay ka lang sa bahay?" tanong niya sa pintuan. "Magiging okay ako," sagot ni Maria Lourdes. "Magluluto ako ng tanghalian, baka matulog sandali. Sa gabi, magluluto ako ng hapunan. Huwag kang mag-alala sa akin." Tumango si Roberto. Hinalikan siya sa pisngi at nagmadaling lumabas patungo sa kotse. Pagkaalis ng kanyang asawa, pumasok si Maria Lourdes sa silid tulugan at kinuha ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng nightstand. May mensahe mula kay Aling Nena, ang kanyang matalik na kaibigan na nagtrabaho sa kagawaran ng edukasyon sa loob ng halos 3 dekada bago magretiro. Annual reunion ng mga retirado sa paaralan sa susunod na buwan. "Sana makarating kayong dalawa ni Roberto. Namimiss na namin kayo." Umupo si Maria Lourdes sa gilid ng kama, tinititigan ang mensahe. Si Aling Nena ay tiyak na nakakakilala kay Mang Nestor sa propesyonal na paraan. Baka may alam siya. Bagamat ayaw ni Maria Lourdes na maghinala sa dating guro na napakabait at masipag sa mga bata, ang kakaibang pakiramdam at mga katanungan sa kanyang isip mula nang makita ang pulang antik na kotse sa litrato ay hindi nawawala. Nang walang pag-aalinlangan, tinawagan niya ang numero ni Aling Nena at tumawag. "Maria!" Isang masarap na sorpresa, sagot ng mainit na boses sa kabilang linya.
natanggap mo na ba ang mensahe ko tungkol sa reunion? Oo, inshallah darating kaming dalawa ni Roberto, sabi ni Maria Lourdes. Kumusta ka, Nena? Matagal na rin nating hindi nag-uusap. Nag-usap sila ng ilang minuto, nagpapalitan ng balita tungkol sa mga lumang kaibigan, kalusugan at kani-kanilang pamilya. Hanggang sa wakas ay ibinaling ni Maria Lourdes ang usapan sa kanyang tunay na layunin. Nena, naaalala mo pa ba si Mang Nestor Ramos? Dati siyang nagturo sa St. Joseph Elementary noong unang bahagi ng 90s. Siyempre, isang mahusay na guro, gusto siya ng mga bata at mga magulang. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Tanong ni Maria Lourdes. Sinusubukang magtunog na relax. Naaalala kong lumipat siya sa ibang bayan, pero hindi ko alam kung saan, sandaling katahimikan. Sa katunayan, baka nagkakamali ka, Maria. Hindi nagpatuloy si Mang Nestor sa pagtuturo sa ibang pampublikong paaralan. Hindi siya nag-file ng transfer request sa Kagawaran, ni sa probinsya, ni sa ibang isla. Agad na umupo ng tuwid si Maria Lourdes. Hindi, pero nagkaroon kami ng farewell party para sa kanya. Sinabi niya na lilipat siya para magturo sa ibang paaralan. Hindi ba ganoon? Baka nagbibiro lang siya nang sinabi niya iyon, sabi ni Aling Nena ng mahinahon. Alam mo naman ang estilo ng pananalita niya noon, sabi ni Aling Nena. Ang narinig ko, lumipat siya sa isang liblib na lugar sa Tarlac at nagtayo ng isang uri ng farm-based Islamic school para sa mga ulila, isang pribadong foundation para sa mga batang imigrante. Farm-based Islamic school, inulit ni Maria Lourdes nang nalilito. Akala ko lumipat siya sa ibang probinsya para magturo. Hindi, wala namang ganoon, siniguro ni Aling Nena. Sandali, ilang buwan na ang nakalipas, may nagbanggit ng pangalan ng lugar. Sandali, oo, naalala ko na. Ang pangalan ay Pag-asa ni Mang Nestor. Pag-asa ni Mang Nestor. Inulit ni Maria Lourdes ng mahina, itinatala ang pangalan sa kanyang isip. Bakit mo biglang tinanong si Mang Nestor? Tanong ni Aling Nena ng may hinala. Nag-alinlangan sandali si Maria Lourdes at pagkatapos ay sinabi, naalala ko lang na mayroon siyang pulang antik na kotse at nakita ko ang katulad na kotse sa isang lumang litrato ng pamilya. Oo, mayroon nga siyang magandang lumang kotse, sagot ni Aling Nena. Pero bihira niya itong gamitin. Mas madalas siyang gumagamit ng isa pa para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Ang antik ay parang display lang ng kanyang pagmamalaki. Naaalala mo ba kung kailan siya umalis sa bayan? Tanong ni Maria Lourdes. Mas mabilis ang tibok ng kanyang puso. Naku, sobrang tagal na, hindi ko na maalala ng eksakto. Pagkatapos isara ang telepono, nagtungo si Maria Lourdes sa maliit na home office at binuksan ang kanyang computer. Naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa pag-asa ni Mang Nestor at nakahanap ng isang simpleng website na may napakakaunting impormasyon. Ang homepage ay nagpapakita ng mga larawan ng mga kabataang lalaki at bata na nagtatrabaho sa bukid. Karamihan ay may maitim na kutis at maitim na buhok, katulad ng mga bata mula sa Timog Silangang Asya o mga imigrante. Binuksan niya ang photo gallery, ngunit walang nakakahinala, mukhang positibo at mapag-arugang kapaligiran ang lahat. Ang pahina ng profile ni Mang Nestor Ramos ay nagbanggit ng kanyang background bilang isang guro sa elementarya at ang kanyang pagnanais na tulungan ang mga mahihirap na bata. Ang misyon ng pesantren ay nakatuon sa edukasyon, emosyonal na suporta at paglikha ng landas tungo sa tagumpay para sa mga kabataang imigrante. Itinala ni Maria Lourdes ang address ng pesantren at nakita na mayroon itong email address ngunit walang numero ng telepono. Tinitigan niya ang screen, iniisip ang susunod na hakbang. Baka makilala niya ng personal si Mang Nestor, ipakita ang litrato at itanong kung sa kanya iyon kotse. Sumilip siya sa oras, 11:45 a.m. Philippine time. Mayroon pa namang oras, mga 90 minutong biyahe lang iyon. Kung aalis siya kaagad, maaari siyang dumating sa hapon habang mayroon pang liwanag. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Roberto sa klinika. Roberto, kumusta ang check-up? Naghihintay ka pa ba? Sagot nito. Bakit?
Nakakita ako ng mahalagang impormasyon, sabi ni Maria Lourdes. Ipinaliwanag niya ang sinabi ni Aling Nena tungkol sa pesantren ni Mang Nestor. Gusto kong pumunta doon ngayon. Sasama ka ba? Sandaling katahimikan sa telepono. Hindi ko alam, Maria. Medyo nag-aalala ako. Mukhang masyado kang nakatuon sa tsansa tungkol sa kotse. Ayos lang ako, pagpapatuloy ni Maria Lourdes. Hindi ko gustong mag-isip ng masama. Hindi ko rin gustong mag-isip ng kung ano-ano. Pero dati siyang mabuting guro. At kung sa kanya nga iyon kotse, gusto ko lang malaman. Sige, sabi ni Roberto sa wakas. Pero dapat muna tayong magpaalam bago pumunta doon. Ang problema, walang numero sa website nila, email lang. Nagpadala na ako ng mensahe, pero baka hindi pa nababasa. Nagkasundo silang magkita sa klinika dahil ito ay nasa daan patungo sa pesantren. Aalis na ako ngayon, sabi ni Maria Lourdes. Kinuha na ang kanyang bag. Magkita tayo diyan. Iniwan ni Maria Lourdes ang bahay na may matatag na hakbang, sinara ang pinto sa likuran at mabilis na naglakad patungo sa hintayan ng bus, 3 bloke ang layo. Ramdam na ang init ng tanghali sa Tarlac at gumaan ang kanyang pakiramdam nang dumating ang bus sa mismong sandali na narating niya ang hintayan. Ang 15 minutong biyahe patungo sa klinika ay mabilis na lumipas, habang ang isip ni Maria Lourdes ay puno ng mga tanong tungkol kay Mang Nestor Ramos at sa kanyang pulang antik na kotse. Nang bumaba siya ng bus, isang batang babae na may sombrero ng dayami at matingkad na dilaw na t-shirt ang nag-abot ng isang makulay na flyer sa kanyang kamay. Palengke ng magsasaka sa Kapitolyo ngayong linggo. Masayang sabi ng babae bago lumipat sa susunod na pasahero. Sinilip ni Maria Lourdes ang flyer habang naglalakad patungo sa pasukan ng klinika. Ang kaganapan ay tatagal ng 1 linggo at nagsimula kahapon. Bawat araw ay may iba't ibang aktibidad na ang rurok ay ang palengke ng mga magsasaka at iba't ibang kompetisyon ngayong weekend. Sa tuktok ng flyer, isang malaking nakaimprenta ang nag-highlight ng impormasyon tungkol sa espesyal na subasta ngayon sa isang lugar na hindi kalayuan sa pesantren ni Mang Nestor. Interesante, bulong ni Maria Lourdes. Inilagay ang flyer sa kanyang bag habang pumasok siya sa klinika. Sa loob, nakita niya si Roberto na nasa cashier's desk, tinatapos ang pagbabayad. Ngumiti siya nang makita ang kanyang asawa. Saktong-sakto ang dating mo, sabi niya. Sinabi ni Dr. Hassan na maayos naman lahat. Bumaba na rin ang presyon ko matapos baguhin ang dosis ng gamot. Magandang balita iyan, sagot ni Maria Lourdes. Gumaan ang pakiramdam. Handa ka na ba para sa ating maliit na pakikipagsapalaran? Pagkalipas ng ilang sandali, sila ay nasa sedan ni Roberto, sumusunod sa direksyon ng GPS patungo sa pag-asa ni Mang Nestor. Unti-unting nagbago ang tanawin mula sa mga lugar ng paninirahan patungo sa mas liblib na mga palayan at bukid. Nakatutok pa rin ang kanyang mga mata sa kalsada. Wala pa, sagot ni Maria Lourdes. Kinuha niya ang flyer mula sa kanyang bag. Pero tingnan mo ito. Nakuha ko ito kanina sa hintayan ng bus. May malaking kaganapan sa agrikultura ngayong linggo at may subasta malapit sa pesantren ni Mang Nestor ngayon. Sinilip ni Roberto ang flyer saglit habang itinataas ito ni Maria Lourdes. Baka nandoon siya, sabi ni Maria Lourdes habang nakatingin sa maliit na mapa sa flyer. Magkarehiyon lang sila ng pesantren pero magkaiba ang address. Puntahan muna natin ang pesantren ayon sa plano, mungkahi ni Roberto. Kung kailangan, saka natin tingnan ang subasta. Pagkatapos ng mahigit 1 oras na paglalakbay sa papalalim na kanayunan, lumiko sila sa isang kalsadang mabato na may simpleng kahoy na karatula na may nakasulat na Pag-asa ni Mang Nestor. Ang daan ay patungo sa isang grupo ng mga gusali, isang malaking tradisyonal na bahay, ilang kamalig at mga baraks na tila ginagamit bilang dormitoryo. Tahimik ang lugar, ilang tao lang ang nakikita sa malayo. Nang bumaba sila sa kotse, isang binata ang lumabas mula sa isa sa mga kamalig. Hello, bati ni Roberto, kumakaway. Ang binata ay nasa maagang 20s at may timog silangang asyanong mukha, lumapit ng may magiliw na ngiti. Hello,
May maitutulong po ba kami? Hinahanap namin si Mang Nestor Ramos, sabi ni Maria Lourdes. Ito ba ang kanyang pesantren? Opo, dito po talaga siya. Sagot ng binata ng magalang. Mayroon po ba kayong appointment sa kanya? Umiling si Roberto. Hindi eksakto. Matagal na po kaming kaibigan noong nagtuturo pa siya. Nagpadala na po kami ng email sa address na nasa website. Lumang address na po iyon, sagot ng binata ng maintindihan. Naghahanap na po kami ng bagong email address pero hindi pa po na-update ang website. Paumanhin po, mukha siyang nagsisisi. Wala po si Mang Nestor ngayon. Siya at halos lahat ng staff at mga bata ay kasalukuyang nasa kaganapan ng palengke ng magsasaka sa Kapitolyo. May subasta po ngayon. At nagtayo rin kami ng stand para ipromote ang aming social program. Narinig namin ang tungkol sa kaganapang iyon, sabi ni Maria Lourdes, tinatago ang kanyang pagkadismaya. Lumingon siya patungo sa kotse. Teka muna, pigil ni Roberto sa braso ng kanyang asawa. Pagkatapos ay lumingon siya sa binata. Dahil nakarating na kami dito, pwede po ba kaming maglibot sandali? Gusto naming makita kung paano binuo ni Mang Nestor ang lahat ng ito. Nag-alinlangan sandali ang binata. Tatanungin ko muna ang supervisor na naka-duty. Sandali lang po. Naglakad siya palayo habang kinukuha ang kanyang cellphone at nagsimulang magsalita ng maikli sa telepono. Nang bumalik ang binata, nakangiti siya ng malapad. Pwede po. Ikinalulugod kong samahan kayong maglibot sa loob ng mga 30 minuto. Sinundan nila ang binata sa complex ng pesantren. Ipinakita niya ang mga kamalig kung saan inilalagay ang mga hayop, ang kulungan ng mga kabayo, at ang mga lupain kung saan sila nagtatanim ng iba't ibang ani. Sa buong paglilibot, ipinaliwanag niya ang tungkol sa kanilang programa sa lipunan. Paano nila tinutulungan ang mga ulilang batang imigrante na matuto ng agrikultura at pagsasaka habang nakakakuha pa rin ng edukasyon at paggabay. Ito ang isa sa aming mga espesyal na kamalig, sabi ng binata nang lumapit sila sa isang makulay na gusali na pinalamutian ng mga pinta ng bata sa labas. Ang lugar na ito ay partikular na dinisenyo para sa maliliit na bata upang sila ay makapaglaro, makapag-explore at matuto sa masayang paraan. Ang programang ito ay direktang dinisenyo ni Mang Nestor. Pagpasok nila, nakita nila ang isang lalaki na nag-aayos ng iba't ibang kagamitan sa ibabaw ng mabababang mesa. Ang kanyang edad ay tila nasa huling bahagi ng 30s o maagang 40s na may makapal, itim, kulot na buhok at maputlang balat. Nang ngumiti ang lalaki para batiin sila, agad na napansin ni Maria Lourdes ang kanyang kapansin-pansing malawak ng ngiti. Francis, mga bisita ito mula sa kaibigan ni Mang Nestor. Ipinaliwanag ng kanilang gabay. Dumaan sila sa pag-asang makita siya. Pinunasan ng lalaki ang kanyang kamay gamit ang tuwalya at lumapit. Ako si Francis, ang coordinator ng mga aktibidad. Ikinagagalak ko kayong makilala, Mang Roberto at Maria Lourdes, sabi niya habang nakikipagkamay. Pagkatapos ay itinuro niya ang mga kagamitan na kanyang inihahanda. Nag-aayos ako ng ilang demonstrasyon para sa mga investor at mga panauhin na bibisita ngayong linggo. Gusto naming ipakita ng direkta kung paano namin ginagawa ang trabaho at sinasamahan ang mga bata dito. Naglakad siya ng maluwag sa paligid ng mesa. Ipinapaliwanag ang bawat istasyon ng aktibidad. Nandito na ako rito mula pa noong ako ay 6 na taong gulang. Si Mang Nestor talaga ang nagligtas sa akin. At dinala ako dito nang wala na akong mapuntahan. Dati siyang guro sa elementarya, sabi ni Maria Lourdes habang maingat na pinagmamasdan ang mga galaw ni Francis. Ang mga anak namin ay kanyang mga estudyante. Palagi siyang may paraan sa paghawak sa mga bata, isang taong may marangal na puso. Tama. Siya ay napakabait, pagsang-ayon ni Francis. Nagpatuloy sila sa pagtingin sa silid. Ang isang dingding ay puno ng mga gawa ng mga bata, makulay na mga pinta gamit ang crayon, pati na rin ang mga collage mula sa mga dahon, balat ng itlog
at trigo na idinikit upang bumuo ng mga kakaibang hugis. Tumigil ang tingin ni Maria Lourdes sa isang pinta. Isang pulang antik na kotse na maayos na pinalamutian ng makulay na butil ng bigas na maingat na idinikit. Kahanga-hanga ang detalye. Iyon ang kotse, itinuro ni Maria Lourdes ang pinta. Tiyak na naaalala ko, ang kotse na iyon ay ang kayamanang pinakamamahal ni Mang Nestor. Tumango si Francis. Oo, nariyan pa rin ang kotse. Kaninang umaga lang dinala sa labas. Tiningnan niya ang pinta ng may pagmamalaki. Sa totoo lang, akin iyan na pinta. Ginawa ko iyan bilang halimbawa para sa mga bata, kaya mas maayos kaysa sa kanilang mga likha. Tumawa siya, itinuro ang isa pang likha na mukhang mas magulo. Naramdaman ni Maria Lourdes ang isang malamig na hangin na gumapang sa kanyang balat na parang kakaibang hangin sa gitna ng mainit na araw. Mas matalim siyang tumingin kay Francis, ang maitim at kulot na buhok, ang malawak na ngiti at ang paraan ng paggamit niya ng kanyang mga kamay habang nagsasalita. Ang lahat ay tila masyadong pamilyar. Napansin ni Francis ang tingin at bahagyang nabahala. Pasensya na po, ma'am. Ayos lang po. Mabilis na hinawakan ni Roberto ang likod ng kanyang asawa ng mahinahon, isang senyas upang kumalma. Oo, pasensya na, mabilis na sabi ni Maria Lourdes. Ang mga likhang sining ng mga bata ay nagpapaalala sa akin sa mga anak ko noong bata pa sila. Nag-alinlangan siya sandali pagkatapos ay mahinang nagtanong. Mayroon ka bang kapatid, Francis? Bulong ni Roberto. Mahina ang kanyang boses, ngunit puno ng babala. Tumawa si Francis ng awkward. Opo, may kapatid ako. Ang kapatid ko ay nasa palengke ng magsasaka sa Kapitolyo kasama si Mang Nestor. Tiningnan niya ang kanyang relo. Sir, ma'am, dapat din po kayong sumilip kung may oras kayo. May performance ang mga bata mamaya at subasta ng mga produkto ng agrikultura. Nagpasalamat sila kay Francis. Pagkatapos ay inantar ni Francis ang batang gabay pabalik sa pasukan ng pesantren. Habang naglalakad sila, muling lumingon si Maria Lourdes. Ang kanyang isip ay puno ng mga posibilidad at mga katanungan na hindi niya pa naisasambit. Pagdating sa kotse, nagpasalamat sila sa batang staff na gumabay sa kanila. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Maria Lourdes habang nagkakabit ng seatbelt. Ang kanyang isip ay puno ng imahe ng lalaking may kulot na buhok at malawak na ngiti. Ang batang iniligtas ni Mang Nestor noong siya ay 6 na taong gulang lamang. Sa loob ng kotse, ini-start ni Roberto ang makina at sinuri ang GPS sa kanyang cellphone. Ang subasta ay 20 minuto lang mula rito, sabi niya. Pupunta tayo doon, sagot ni Maria Lourdes. Tensyonado ang kanyang boses dahil sa sigasig. Kailangan kong makipag-usap kay Mang Nestor mismo. Sa buong maalikabok na kalsada na humihiwa sa mga bukid, sinulyapan ni Roberto ang kanyang asawa. Maria, bakit mo tinanong kay Francis ang personal na bagay tungkol sa kapatid? Tumingin si Maria Lourdes sa labas ng bintana, pinapanood ang patuloy na pagbabago ng mga palayan. Ewan ko, may kakaiba lang akong pakiramdam mula nang makita ko ang pinta ng antik na kotse. Tapos ang buhok niya, ang ngiti niya, kamukha niya sina Francis, Eduardo at Ramon natin. Umiling si Roberto ng dahan-dahan. Honey, wag mong sabihin na iniisip mo na. Magkaiba sila dahil lang sa kulot na buhok at ngiti, sabi ni Maria Lourdes. Pinutol siya ng mabilis. Pasensya na, hindi ako dapat maging bastos. Ngunit sa kung paanong paraan, nararamdaman ko ang pagkakakilanlan. Mahigpit na hinawakan ni Roberto ang kanyang kamay, walang sinabing iba. Ang natitirang bahagi ng kanilang biyahe ay ginugol sa katahimikan. Bawat isa ay lubog sa sariling pag-iisip. Sa wakas ay narating nila ang malaking lugar kung saan ginaganap ang kaganapan sa agrikultura. Ang mga makukulay na tolda at stand ay nakahanay sa paligid ng malaking bukas na lugar na may malalaking kagamitan sa agrikultura na nakadisplay sa gitna. Ang lugar ay matao ng mga magsasaka, rancher at mga pamilya na nag-enjoy sa kapaligiran ng folk market. Wala nang subasta ngayon,
sabi ni Roberto habang binabasa ang schedule na nakadikit malapit sa pasukan. Mukhang tapos na. Naglakad sila sa lugar, minsan humihinto upang tingnan ang mga piling hayop at ang pinakabagong teknolohiya sa agrikultura. Pagkatapos ng mga 10 minuto, nakakita sila ng isang puting tolda na may malaking asul na banner na may nakasulat na Pag-asa ni Mang Nestor. Nang lumapit sila, huminto ang paghinga ni Maria Lourdes. Nakatayo at nakikipag-usap sa isang pares ng bisita na tila mga potensyal na donor ay si Mang Nestor Ramos. 3 dekada na ang lumipas, ngunit agad siyang nakilala ni Maria Lourdes. Ang kanyang buhok ay ganap ng puti na ngayon, ang kanyang mukha ay puno ng mga linya ng edad, ngunit ang kanyang estilo ng pagsasalita ay nanatiling masigla tulad ng dati. Naghintay sila hanggang umalis ang mga bisita bago dahan-dahang lumapit. Mang Nestor, bati ni Roberto. Ramos, Nestor Ramos. Lumingon ang matandang lalaki. Magalang ngunit estranghero ang kanyang ekspresyon. Opo, may maitutulong ba ako? Baka hindi niyo po kami naaalala, Mang Nestor, sabi ni Maria Lourdes. Ako si Maria Lourdes. Ito ang aking asawa, si Roberto. Ang mga anak namin ay sina Francis, Eduardo at Ramon. Dati kayong guro ni Mang Nestor sa St. Joseph Elementary. Kumunot ang noo ni Mang Nestor habang tinitingnan ang kanilang mga mukha. Pasensya na, sobrang tagal na. Matanda na ako, halos 70 na. Madalas nang malabo ang memorya. Naniniwala ka ba? Lumapit si Maria Lourdes. Ako ang nag-organisa ng farewell party niyo noon, kasama ang mga nanay. Kung may babaeng may 3 magkakambal na bata na laging sumusunod na parang mga sisiw, iyon ako, Maria Lourdes. Dahan-dahan na umusbong ang pagkilala sa mga mata ni Mang Nestor at sa wakas ay ngumiti siya. Isang ngiti na matagal na nilang hindi nakita. Siyempre, ang pamilya Reyes, sina Francis, Eduardo at Ramon, matatalinong bata silang 3. Bahagyang kumupas ang ngiti ni Mang Nestor. Sobrang natutuwa akong makita kayong dalawa pagkatapos ng maraming taon. Nagulat kami nang malaman ang tungkol sa iyong pagoda, sabi ni Roberto. Isang kahangahangang operation ang itinayo ninyo. Salamat, sagot ni Mang Nestor. Ito ang aking buhay na gawa sa nakaraang ilang dekada. Lumipat ang usapan sa paksa ng 3 kambal. Sumimangot ang ekspresyon ni Mang Nestor. Nabalitaan ko ang tungkol sa pagkawala ng mga bata, isang kakilakilabot na trahedya. Labis akong nalungkot nang malaman ko iyon. Inakala ko na lumipat kayo sa ibang bayan, sa ibang probinsya para magturo, sabi ni Maria Lourdes. Maingat niyang inobserbahan ang kanyang reaksyon. Umiling si Mang Nestor. Hindi. Nanatili ako sa Tarlac. Pumunta ako sa ibang bayan para kumuha ng sertipikasyon at ihanda ang proyektong ito. Itinuro niya ang paligid. Ang pagtatayo ng pagoda na ito ay palaging pangarap ko. Sumandal ng bahagya si Maria Lourdes. Mang Nestor, naaalala mo ba ang eksaktong petsa kung kailan ka umalis sa bayan? Bago o pagkatapos mawala ang mga anak ko? Bago, mabilis na sagot ni Mang Nestor. Tiyak na bago. Dahil kung hindi, tinanong na ako ng pulisya. Ikiniling niya ang kanyang ulo. Bakit mo tinatanong? Nang hindi sumasagot, kinuha ni Maria Lourdes ang litrato mula sa kanyang bag at ipinakita kay Mang Nestor. Nakita ko ang litratong ito kaninang umaga. Kinunan ito 1 oras bago sila nawala. Itinuro niya ang gilid ng litrato. Napansin ko ang pulang antik na kotse sa likuran. Lumapit si Roberto. Iyan ang kotse mo, Mang Nestor. Naaalala mong nagmamaneho ka sa paligid ng aming lugar sa araw na iyon. Dahan-dahang nagbago ang ekspresyon ni Mang Nestor. Nawala ang kanyang magiliw na ngiti, napalitan ng tensyonadong pagiging seryoso. Matagal siyang tumitig sa litrato. Katahimikan, hindi ko maalala ng eksakto kung kailan ako umalis sa bayan. Sabi niya sa wakas, mas mahina ang kanyang boses. At syempre, hindi ko maalala na malapit ako sa bahay ninyo o nakita ko ang mga bata sa araw na iyon. Pag-aari iyan ng ibang tao. Ibinigay niya pabalik ang litrato. Tumango si Roberto at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Maria Lourdes. At least ngayon, may sagot na tayo.
Tumango rin si Maria Lourdes, ngunit napansin niya ang pagbabago sa kilos ng kanyang asawa. Bigla siyang naging tensyonado, naglinis ng kanyang lalamunan, at hindi mapakali. Tinitigan sila ni Mang Nestor na may ekspresyong mahirap basahin. Sa tingin niyo ba may kaugnayan ang kotseng iyan sa pagkawala ng inyong mga anak? Hindi kami sigurado, sagot ni Roberto. Hindi ito binanggit ng pulisya noong 1981, pero napansin lang namin ito ngayong umaga. Tiningnan ni Mang Nestor ang kanyang relo. Halos alas 3:03 na. Kailangan na nating tapusin ang lahat. Lumingon siya sa dalawang lalaki sa likod ng mesa. Alas 4 natatapos ang kaganapan. Ayusin na natin ang lahat. Pagkatapos ay bumalik siya kina Maria Lourdes at Roberto. Dapat kayong maglibot habang may oras pa kayo. Sa loob ng 5 minuto, magkakaroon ng panghuling presentasyon ang mga bata sa pagoda namin. Medyo nakakaaliw. Baka mag-enjoy kayo. Salamat, sabi ni Roberto. Ikinagagalak naming makita kayo muli, Mang Nestor. Habang lumalayo sila sa tolda, bahagyang naiwan si Maria Lourdes. Narinig niya ang mahina at nagmamadaling boses ni Mang Nestor sa telepono. Umalis agad pagkatapos ng presentasyon. Tawagin mo si Eduardo dito. Oo, ngayon na. Napahinto si Maria Lourdes at dahan-dahang lumingon. Abuso si Mang Nestor sa pagtuturo sa kanyang mga staff, hindi sila pinapansin. Mabilis niyang sinundan si Roberto. Ang kanyang isip ay puno ng mga tanong at lumalaking pag-aalala. Nagtungo sila sa maliit na entablado sa labas kung saan nagtitipon ang isang grupo ng mga bata para sa panghuling presentasyon. Karamihan sa kanila ay mukhang mga ulilang bata mula sa Indonesia o Timog Asya. Edad 6 hanggang 9. Ang ilan ay nasa kindergarten pa. Nagbarisa ng mga bata sa simpleng kahoy na entablado at nagsimulang kumanta ng isang masayang folk song sa wikang Espanyol. Pinanood ni Maria Lourdes ang presentasyon, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Sinuri niya ang karamihan, inoobserbahan ang mga staff, naghahanap ng anumang kahina-hinala. Pagkalipas ng ilang minuto, may kilos sa gilid ng entablado ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang lalaki ang lumabas mula sa likod ng entablado at mabilis na naglakad patungo sa lugar ng mga nagtitinda. Nagmamadali ang kanyang hakbang. Kahit mula sa malayo, nakita ni Maria Lourdes ang kanyang makapal at kulot na buhok. Roberto, bulong niya nang mabilis habang hinihila ang braso ng kanyang asawa. Tingnan mo ang lalaking iyan, itinuro niya ng tahimik, ang nagmamadaling naglalakad. Tingnan mo ang buhok niya. Hindi ba't kamukha niya si Francis? Sinundan ni Roberto ang direksyon ng tingin ng kanyang asawa. Nanliit ang kanyang mga mata habang nakatuon sa lumalayong figura. Oo, sabi niya ng mahina. Kapansini-pansin ang pagkakahawig. Sa tingin mo, magkapatid sila? Tanong ni Maria Lourdes. Ang kanyang boses ay tensyonado dahil sa halos hindi mapigilang sigasig. Bago pa man sumagot si Roberto, kumilos na si Maria Lourdes, lumayo sa karamihan, sumisingit sa pagitan ng mga manonood upang mas malapit na makita ang mukha ng lalaki. Mabilis siyang hinabol ni Roberto na natiling malapit. Umiikot sila sa nagtitinda ng cotton candy at pumosisyon sa isang lugar kung saan maaari silang magmasid ng hindi kapansin-pansin. Narating na ng lalaki ang tolda ni Mang Nestor at seryosong nakikipag-usap sa isang pares ng bisita. Habang pinagmamasdan nila, bahagyang umikot ang lalaki. Sapat upang malinaw na maipakita ang profile ng kanyang mukha. Bahagyang nagulat si Maria Lourdes. Ang pagkakahawig kay Francis ay hindi maikakaila. Maaari silang magkambal, parehong malawak ang ngiti, parehong makapal na kilay, at parehong ekspresibong paraan ng pagsasalita. Ito na siguro ang kapatid na tinutukoy ni Francis, bulong ni Eduardo. Sa tingin ko, iyon ang tinawag ni Mang Nestor. Namutla ang mukha ni Roberto. Pareho ang ngiti, pareho ang kulot na buhok. Posible ba na sila sina Francis at Eduardo? At kung gayon, posibleng sila sina Francis at Eduardo. Ang mga anak natin. Bulong ni Maria Lourdes, halos hindi naririnig. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ng kanyang asawa.
Naaalala mo ba kung paano si Ramon ay palaging mas maliit ang katawan at mas maliit ang mga mata? Siya ang pinakamadaling makilala dahil sa kanyang mga mata, at si Eduardo, mayroon siyang mas makapal na kilay at palaging pinakamabilis kahit mas kalmado kaysa sa iba. Patuloy silang nagmasid hanggang sa biglang tinapos ni Mang Nestor at Eduardo ang kanilang pag-uusap. Nagbigay ng matalim na senyas si Mang Nestor at silang dalawa ay mabilis na naglakad patungo sa lugar ng paradahan. Iniiwan ang ibang staff sa tolda nang walang pag-aalinlangan. Bakit sila nagmamadali? Lumalabas na ang boses ni Maria Lourdes dahil sa pag-aalala. Kailangan natin silang sundan. Kailangan kong makausap ang lalaking iyon. Nagsimula siyang humakbang, ngunit hinawakan ni Roberto ang kanyang braso. Maria, sandali, baka nagkakamali tayo. Kung sila nga ang mga anak natin, dapat nariyan din si Ramon. Tingnan muna natin ang lugar na ito. Nag-alinlangan si Maria Lourdes at pagkatapos ay tumango ng may bigat sa puso. Tama ka. Bukod pa rito, alam natin ang lokasyon ng pagoda. Kung kailangan nating bumalik, mabilis silang naglakad sa market area. Sinusuri ang mga mukha sa karamihan, naghahanap sa likod ng mga stand at tolda, ngunit walang nakitang ikatlong lalaki na kamukha ni na Francis o Eduardo. Baka nagkakamali tayo, sabi ni Roberto. Bagamat hindi nakakumbinsi ang kanyang boses, si Maria Lourdes ay naglakad na pabalik sa tolda ni Mang Nestor kung saan ang isang matandang staff ay nag-iimpake ng huling kagamitan. Siya ay nasa huling bahagi ng 60s. Ang kanyang mga kamay ay puno ng mga pilat mula sa mga taon ng mabigat na paggawa sa bukid. "Excuse me," sabi ni Maria Lourdes. Sinusubukang panatilihing natural ang kanyang tono. "Pumunta kami sa pagoda kaninang umaga at nakilala namin si Francis. Pagkatapos ay nakakita kami ng isa pang lalaki na halos kamukha niya, si Eduardo." "Oo, sila ay magkapatid." Lumingon ang matandang lalaki at tumango. "Oo, kambal sila." "Kambal?" Inulit ni Maria Lourdes. Nagpapalitan ng tingin kay Roberto. Bahagyang tumawa ang lalaki. "Sa totoo lang, kawili-wili ang katotohanan, sila ay kambal na tatlo. Ang pangatlo ay wala rito ngayon. Nagtatrabaho siya sa pribadong bahay ni Mang Nestor, hindi kalayuan sa pagoda." Nagtinginan sina Maria Lourdes at Roberto. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagpapakita ng pinaghalong pag-asa at takot. "Nasaan ang pribadong bahay?" tanong nila ng sabay. Ang lalaki ay tila nagulat sa kanilang sabay na tanong at biglang matinding tono. "Paumanhin, ngunit hindi ko maaaring ibunyag ang personal na impormasyon ng may-ari. Narito ang address ng aming pagoda. Kung gusto ninyong malaman ang higit pa tungkol sa aming mga programa, sige, salamat," sabi ni Roberto. Kinuha ang flyer kahit alam na nila ang address. "Pinahahalagahan namin ang inyong oras." Naglakad sila palayo sa tolda, patungo sa isang mas tahimik na sulok upang hindi marinig ng iba. "Kambal na tatlo," bulong ni Roberto, nanginginig ang kanyang boses. "Kambal na tatlo sila at tama ang kanilang edad." Sinabi ni Francis na kasama na niya si Mang Nestor mula pa noong 6 taong gulang siya, sabi ni Roberto, kinukuskos ang kanyang buhok na may mukhang nasaktan. Hindi ito maaaring tsansa lang. Ang antik na kotse sa litrato, ang kakaibang reaksyon ni Mang Nestor, at ngayon, 3 lalaki na kamukha ng kambal. "Ang mga anak natin," sabi ni Maria Lourdes. Puno ng luha ang kanyang mga mata pagkatapos ng lahat ng taong ito. Posible bang sa wakas ay natagpuan na natin sila? Tumakbo sila patungo sa lugar ng paradahan. Sinusuri ang lugar para kay Mang Nestor o kay Eduardo, ngunit walang bakas sa kanila. Pagpasok sa kotse, ini-start ni Roberto ang makina. "Babalik tayo sa farm-based Islamic school para sa mga ulila," sabi niya ng matatag. Mahigpit na hinawakan ng mga daliri ni Maria Lourdes ang manibela. Malamang doon sila pupunta. Habang ang kotse ay dahan-dahang naglalakbay sa kalsadang mabato, kinuha ni Maria Lourdes ang kanyang cellphone at tinawagan ang 112. Nang sumagot ang opisyal, humingi siya na ikonekta sa isang investigador at ipinaliwanag na ito ay may kaugnayan sa isang kaso ng nawawalang bata mula pa noong 1981. Sa loob ng ilang segundo,
Nakakonekta siya kay Inspector Bayo Wichaksana mula sa Missing Persons Unit. Ito ay magiging hindi kapani-paniwala, sabi ni Maria Lourdes. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Ngunit naniniwala kaming nahanap namin ang aming mga anak na nawala 30 taon na ang nakalipas. Mabilis niyang ipinaliwanag ang lahat. Ang litrato na may antiki na kotse, ang pagkikita kay Mang Nestor sa social school, at ang paghahanap sa 2 lalaking magkamukha at isang ikatlong kapatid na sinasabing nagtatrabaho sa pribadong bahay. Lahat sila ay tila nasa edad na dapat sana ng ating mga anak. Dapat silang mag-36 na yon. At ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga katangian ay eksaktong magkapareho. Ang taong kumuha sa kanila ay ang kanilang dating guro sa elementarya. Nagmadali siyang umalis sa kaganapan nang ipakita namin ang litrato. Naiintindihan ko ang inyong pag-aalala, Ma'am Reyes, sagot ni Inspector Bayo. Ang kanyang tono ay kalmado, ngunit matatag. Ngunit kailangan kong ipangako ninyo na hindi ninyo haharapin si Mang Nestor ng mag-isa. Kinokolekta namin ang karagdagang impormasyon at tinutunton ang lokasyon ng kanyang pribadong bahay. Ang aking koponan ay papunta na sa pagoda ngayon at tinawagan ko na rin ang lokal na istasyon ng pulisya. Darating sila sa loob ng 10 minuto. Malapit na kami, sabi ni Roberto habang lumiliko sa kalsadang graba patungo sa pag-asa ni Mang Nestor. Kung makikita ninyo siya, manatili sa ligtas na distansya, babala ni Inspector Bayo. Ang katotohanan na maaga siyang umalis sa kaganapan kasama ang lalaki ay lubhang kahina-hinala. Ngunit kailangan nating mag-ingat. Mag-iingat kami, pangako, sabi ni Maria Lourdes. Pinananatiling bukas ang koneksyon sa telepono. Nakarating sila sa lokasyon ngunit ipinarada ng malayo sa pangunahing gusali. Itinago ang kotse sa likod ng mga puno upang mapagmasdan ng hindi napapansin. Mabagal ang oras, walang kilos. Isang kotse lang ang nakaparada. Pagkatapos maghintay na parang walang katapusan, 3 figura ang lumabas mula sa pangunahing bahay, Mang Nestor, Eduardo at Francis. Mabilis silang kumilos, inihagis ang mga bag sa trunk ng kotse ni Mang Nestor. Aalis sila, bulong ni Maria Lourdes sa telepono. Mang Nestor, Francis at Eduardo, lahat sila ay pumasok sa kotse. Manatili ka diyan. Mayroon kaming impormasyon na ang pag-aari ng pagoda ay nakarehistro sa ilalim ng ibang pangalan, hindi sa pangalan ni Mang Nestor. Naglalabas kami ng search warrant para sa pagoda at sa kanyang pribadong bahay. Habang ang kotse ni Mang Nestor ay dahan-dahang umaalis sa bahay, 2 sasakyan ng pulisya ang lumitaw sa kalsadang graba. Maliwanag ang kanilang mga ilaw. Agad na hinaharangan ng mga sasakyan ang daanan palabas. Nandyan na ang mga opisyal, naiulat ni Maria Lourdes. Mas mabilis ang tibok ng kanyang puso. Magaling, manatili kayo sa kotse hanggang sa bigyan ko kayo ng utos, sagot ng investigador. Sa pamamagitan ng windshield, nakita nila ang 4 na opisyal na papalapit sa kotse ni Mang Nestor. Handa ang kanilang mga kamay malapit sa kanilang mga sandata. Unang lumabas si Mang Nestor, nakataas ang kanyang mga kamay. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pagkalito at galit ng sabay. Mas mabagal lumabas sina Francis at Eduardo, mukhang nagtataka. Isang opisyal ang mahabang nagsalita kay Mang Nestor, na pagkatapos ay itinuro ang direksyon ng bahay at umiling ng may matigas na ekspresyon. Mukhang nag-aalinlangan ang mga opisyal, bulong ni Roberto. Siguro iginagalang si Mang Nestor dito. Totoo nga, ang hangin ay nagdadala ng mga pirasong salita mula sa pag-uusap. Ang lokal na lider sa serbisyong panlipunan ay tiyak na nagkakamali. Hindi ko na kaya, sabi ni Maria Lourdes bigla. Inilagay ang kanyang telepono sa kanyang bag, ngunit hinayaan ang koneksyon. Hahayaan nila siyang umalis. Bago pa man napigilan ni Roberto, lumabas na si Maria Lourdes sa kotse at mabilis na naglakad patungo sa karamihan. Mang Nestor, sigaw niya sa boses na mas matigas kaysa sa kanyang nararamdaman. Lahat ay lumingon. Agad na tumigas ang mukha ni Mang Nestor nang makilala sila. Gang, Reyes, sabi ng isa sa mga opisyal, lumalapit.
Pakiusap bumalik kayo sa sasakyan. Hinihikayat namin ang sitwasyon. Ngunit kinuha ni Maria Lourdes ang kanyang bag at inilabas ang litrato noong 1981. Itinaas ito ng mataas upang makita ng lahat. Kung iniisip ninyong hayaan siyang umalis, sabi niya, payagan ninyo akong ipakita sa inyo ang isang bagay. Ipinakita niya ang litrato. Ito ang mga anak ko, sina Francis, Eduardo at Ramon Reyes. Nawala sila. 30 taon na ang nakalipas. Noong Hunyo 12, 1981, lumingon siya at itinuro sina Francis at Eduardo. At ito ang dalawa sa kanila, nakatayo mismo sa harap ninyo. Tinitigan ni na Francis at Eduardo ang litrato. Ang kanilang mga ekspresyon ay nagbago mula sa pagkalito tungo sa pagkabigla. Lumapit sila upang suriin ang larawan ng 3 magkakambal na lalaki na nakasuot ng checkered green overalls. Kami iyan, bulong ni Francis. Mayroon ba kayong ikatlong kapatid? Tanong ng isa sa mga opisyal ng matigas. Tumango sila ng dahan-dahan, nakatingin pa rin sa litrato. Wala akong ginagawang mali, ipinagtanggol ni Mang Nestor. Nagsisimula ng lumakas ang kanyang boses. Iniligtas ko sila. Sila ay inabandona. Hindi sila inabandona, sabi ni Maria Lourdes. Ang kanyang boses ay nagsisimulang mapunit ng damdamin. Nawala sila habang naglalaro sa harapan ng aming bakuran. Isang hapon, itinuro niya ang gilid ng litrato. Iyan ang kotse mo, hindi ba? Mang Nestor, ang parehong pulang antik na kotse na hanggang ngayon ay iniingatan mo pa rin. Nanatiling tahimik si Mang Nestor. Tumatag ang kanyang panga. Nasa garahe iyon malapit sa pangunahing bahay, sabi ni Eduardo ng mahina. Iniingatan pa rin niya iyon. Tinitigan ni Francis si Maria Lourdes at pagkatapos ay si Roberto. Kayo ba talaga ang mga magulang namin? Sagot nila ng sabay. Tumulo ang luha sa mukha ni Maria Lourdes. Ngunit hindi kami kailanman nakulong. Sinungalingan kayo ng lalaking iyan sa lahat ng oras. Lumaki kayo tulad ng inaasahan namin na mangyayari. 36 taong gulang na kami ngayon, sabi ni Eduardo. Tila sinusubukang unawain ang katotohanan. Totoo, sagot ni Maria Lourdes, tumango. Ipinanganak kayo noong Pebrero 15, 1975. Nagpalitan ng tingin ang mga opisyal. Ang nakatatandang opisyal ay humakbang. Mang Nestor, pakiharap ang likuran at ilagay ang inyong mga kamay sa likod. Ngayon, ikaw ang pangunahing suspek sa kaso ng pagdukot. Habang hinuhugutan ng isa sa mga opisyal ng handcuffs si Mang Nestor, ang isa pa ay nagsasalita sa radyo upang kumpirmahin ang pagpapatupad ng search warrant sa pribadong bahay. Ang dating tahimik na pagoda ay naging puno ng aktibidad. Dumating ang ilang karagdagang sasakyan ng pulisya. Siniyasat ng forensic team ang gusali habang ang mga detective ay humihingi ng panayam kina Francis at Eduardo ng hiwalay. Sa garahe, natagpuan nila ang pulang jeepney. Ang pintura ay mapurol na dahil sa edad. Ngunit walang duda, iyon ang parehong kotse mula sa litrato. Sa pribadong opisina ng Mang Nestor, natagpuan nila ang orihinal na mga plaka na nakatago sa isang nakalock na drawer kasama ang mga dokumento sa ilalim ng mga peking pangalan ni na Francis, Eduardo at Ramon. Sina Francis, Eduardo at Ramon. Dapat ang pangalan nila, hindi ang mga peking pangalan na ito, sabi ni Maria Lourdes sa investigador habang pinapanood niya ang mga ebidensya na kinokolekta. Alam kong si Francis si Lucas, dahil sa kanyang malawak na ngiti. Si Eduardo ay si Noah. Siya ang palaging pinakamabilis at mas payat ang kanyang katawan. Kaya si Ramon ay si Gabriel. Hindi sila nagmula sa Mexico, bagaman may halo ang ating mga ninuno, kaya maaari silang magmukhang may lahi ng Hispaniko, dagdag ni Roberto. Nang tanungin tungkol sa kanilang ikatlong kapatid, ipinaliwanag ni Francis, palaging itinago ni Mang Nestor si Ramon sa pangunahing bahay, hindi sa pagoda. Inaasikaso niya ang maliliit na bata doon. Karamihan ay mga ulilang imigrante. Sinabi niya na iniligtas kami, dagdag ni Eduardo. Sinabi niya na ang aming mga magulang
ay mga imigrante na gumawa ng krimen at nakulong habang buhay. Naniwala kami dahil napakabata pa namin noon. Ano ang ginawa niya sa inyo? Tanong ng isang detective ng mahinahon. Parehong hindi komportable sina Eduardo at Francis. Wala namang masama sa loob ng huling 20 taon, sagot ni Francis. Ngunit humihingi siya ng ganap na pagsunod. Dapat gawin ang lahat ng eksakto tulad ng kanyang iniutos. Ngunit ang aming pagkabata ay napakahirap, sabi ni Eduardo ng mahina. Madalas niya kaming pinarurusahan, pinag-aalis niya kami ng damit, hinahawakan niya kami sa mga kakaibang paraan, pagkatapos ay sinasaktan niya kami ng ratan na tungkod. Sinabi niya na iyon ay parusa dahil kami ay makulit o hindi sumusunod. Ngayon, naiintindihan na namin kung ano ang nangyayari. Ngunit sa loob ng maraming taon, kami ay tunay na naniwala na kami ay masama, na kailangan niyang tratuhin kami ng ganoon para sa aming sariling ikabubuti. Iyon ang pinaniwala niya sa amin, lalo na kay Eduardo. Sa gabing iyon, habang bumabalot ang takip silim sa pagoda, may tumawag mula sa koponan na nagsasagawa ng paghahanap sa pribadong bahay ni Mang Nestor. Nakita namin si Ramon, iniulat ng isang opisyal kasama ang 8 iba pang bata na may edad sa pagitan ng 4 hanggang 10. Inililipat na namin sila sa ospital para sa ebalwasyon. Karamihan ay mukhang takot at may trauma. Kumusta si Ramon? Tanong ni Maria Lourdes, nag-aalala. Naguguluhan, ngunit maayos siya sa pisikal. Maikli naming ipinaliwanag ang sitwasyon. Siya ay ipapakilala kina Francis at Eduardo sa istasyon ng pulisya at sa inyo rin. Nang ganap na bumaba ang gabi, dinala sina Maria Lourdes at Roberto ng sasakyan ng pulisya patungo sa istasyon ng pulisya. Iniiwan ang lugar na sa loob ng 3 dekada ay naging kulungan at tahanan para sa kanilang mga anak. Ang mga anak natin, bulong ni Maria Lourdes, mahigpit na hinahawakan ang kamay ng kanyang asawa. Natagpuan natin sila. Ang maliwanag na puting ilaw sa istasyon ng pulisya ay nagbigay ng matatalim na anino sa kupas na linoleum na sahig. Umupo si Maria Lourdes sa maliit na interrogation room. Sa harap niya ay isang hindi nagagalaw na tasa ng styrofoam na kape. Nakaupo si Inspector Bayuwi Chaksana sa tapat niya. Ang recorder sa mesa ay nakikinig habang isinasalaysay ni Maria Lourdes muli ang araw kung kailan nawasak ang kanyang mundo. 30 taon na ang nakalilipas. Napakalapit ng aming komunidad noon. Paliwanag niya, mahigpit na nakakuyom ang kanyang 2 kamay sa kanyang kandungan. Lahat ay nagkakilala. Si Mang Nestor, noon ay si Mang Howard, ay lubos na iginagalang. Siya ang paboritong guro ng mga bata. Minsan ay inihahatid niya ang mga bata sa bahay nang may pahintulot ng mga magulang. Siyempre, ipinaliwanag niya ang malagim na araw. Mahinahon ang kanyang boses kahit ang sugat sa kanyang mga mata ay hindi pa lubusang naghilom. Noon, nandito kami ni Roberto sa bahay. Ngunit madalas naming hinahayaan ang mga bata na maglaro sa labas sa loob ng ilang oras. 1981. Iba ang panahon. Lahat ng kapitbahay ay nakakakilala sa mga bata, kaya ligtas kaming nakaramdam. Nakita ba ninyo sila nang kunin sila? Tanong ni Inspector Bayo ng mahinahon. Umiling si Maria Lourdes. Naglilinis ako sa likurang kusina. Si Roberto ay nagkukumpuni ng isang bagay sa likurang hardin. Walang isa man sa amin ang nakatingin sa bintana. Ang kanyang boses ay halos napunit. 1 minuto, naroon pa sila sa harapan, at sa susunod na minuto, naglaho sila. Tumango ang investigador ng may simpatiya habang nagtatala. Gnang, Reyes. Nausisa na namin si Mang Nestor at ang mga staff ng pagoda. Dahil sa kanyang edad at kondisyon ng kalusugan, tila nagpasya siyang umamin kaysa lumaban sa mga akusasyon. Umupo ng tuwid si Maria Lourdes, ganap na nakatuon ang kanyang atensyon. Ano ang sinabi niya? Sinabi niya na palagi siyang nakakaramdam ng koneksyon sa 3 kambal. Iyon ang sinabi niya. Noong hapon bago siya umalis sa bayan, nagpasya siyang isama sila. Nag-aalok siya sa kanila ng ice cream at pag-aanyaya na sumakay sandali sa kanyang antik na kotse.
Ang mga bata, lalo na si Francis, ay nabighani ng kotse iyon. Si Francis ay talagang mahilig sa kotseng iyon, bulong ni Maria Lourdes. Ang pagdukot ay pinaplano na. Inihanda na niya ang mahahalagang gamit at nagpalsipika ng mga dokumento upang makatawid sa hangganan ng Kapitolyo. Pagkalipas ng ilang oras, bumalik siya sa lugar na ito at nagtayo ng pagoda sa ilalim ng pekeng pagkakakilanlan. Binili niya ang liblib na lupain ng cash sa ilalim ng isang pekeng kumpanya, pagkatapos ay nagpanggap na nagpapatakbo ng isang social institution para sa mga batang imigrante. Ngunit paano kung walang saksi? Tanong ni Roberto, na ngayon ay tinawag na rin sa interrogation room upang marinig ang resulta ng investigasyon. At paano hindi siya kailanman natagpuan ng pulisya? Walang sigaw, walang pagtutol na maaaring makakuha ng atensyon ng sinuman. Ipinaliwanag ni Inspector Bayu Wichaksana, si Mang Nestor noon, na kilala bilang Mang Howard, ay isang taong lubos na pinagkakatiwalaan. Nag-aalok siya ng ice cream at sakay sa kanyang mamahaling kotse. Ang mga kambal na bata ay madalas naglalaro sa paligid ng kanyang bloke. Kaya baka, dagdag ni Maria Lourdes, walang sinuman ang naghinala na makita sila kasama niya. Eksakto, sagot ni Inspector Bayu habang tumatango. Matapos silang bigyan ng ice cream, siniguro ni Fielding sa kanila na huwag umuwi. Sinabi niya na mapanganib ang kanilang bahay at na ang kanilang mga magulang ay sangkot sa masamang bagay. Sa paglipas ng panahon, nilabhan niya ang kanilang utak, lubos silang naniwala sa kanya at ginawa itong madali para manipulahin sila. 6 na taong gulang pa lang sila noon. Mahigpit na hinawakan ni Roberto ang kamay ni Maria Lourdes, tensyonado ang kanyang mukha. Sinabi niya sa kanila na sila ay mga ulilang bata ng imigrante, patuloy ng investigador, na ang kanilang mga magulang ay nagtatago ng kanilang pinagmulan, na sila ay ilegal na naninirahan sa bansang ito at kayo ay pinarusahan ng habambuhay na pagkakakulong. Dahan-dahan niyang binuo ang lahat ng kasinungalingang ito, kahit gumawa pa ng peking album ng litrato upang suportahan ang kanyang kwento. Kaya ang motibo ng pagdukot ay dahil lang sa paghanga? Tanong ni Maria Lourdes na hindi makapaniwala. Ang ekspresyon ng investigador ay naging mas seryoso. Sinuri namin ang kanyang pinagmulan. Nawala ni Fielding ang kanyang buong pamilya sa sunog sa bahay noong unang bahagi ng 70s. Ang kanyang asawa at 2 kambal na anak. Tila nagkaroon siya ng psikolohikal na problema kahit na mukha siyang normal sa labas. Mula sa kanyang pahayag at psikolohikal na ebalwasyon, nagsimula siyang maniwala na may mga partikular na bata na itinakda na maging kanya. Lalo na ang mga bata na may malakas na emosyonal na koneksyon, tulad ng 3 kambal. Ipinihit ni Maria Lourdes ang kanyang mga mata. Sinusubukang unawain ang sirang lohika na kumuha ng 3 dekada sa kanilang pamilya. At ngayon, ano na? Tanong ni Roberto. Si Fielding ay haharap sa maraming akusasyon, pagdukot, pang-aabuso sa bata, ilegal na pagpigil, pagpapalsipika ng pagkakakilanlan, at marami pa. Ang maliliit na bata na natagpuan sa kanyang pribadong bahay ay kasalukuyang sinusuri at nagsisikap kaming tukuyin at hanapin ang kanilang mga pamilya. Tumayo ang investigador, ngunit sa tingin ko may 3 tao na matagal nang naghihintay na makilala kayo. Binuksan niya ang pinto at mahinang nagsalita sa opisyal sa pasilyo. Pagkalipas ng ilang sandali, muling bumukas ang pinto. Sina Francis, Eduardo at Ramon, o ang kanilang tunay na pangalan na Lucas, Noah at Gabriel, ay lumitaw sa pintuan. Sila ay naging mga lalaking may edad na. Ngunit para kay Maria Lourdes, ang kanilang maliliit na mukha ay malinaw pa ring nakikita sa mga linyang pang-adulto. Ang malawak na ngiti ni Lucas, ang mapag-isip na tingin ni Noah, at ang mas maliit na tindig ni Gabriel. Sa isang sandali, walang gumalaw, 13 taon ng paghihiwalay ay nakabitin tulad ng isang hindi nakikitang pader sa pagitan nila, isang buhay na puno ng mga nakaligtaang kaarawan, pagtatapos, pagkabigo sa pag-ibig at mga tagumpay na hindi ibinahagi.
Pagkatapos ay tumayo si Maria Lourdes mula sa kanyang upuan. Ang tunog ng kanyang pag-iyak ay napunit mula sa kanyang lalamunan. Humakbang siya pasulong ng nag-aalangan. Isang hakbang, pagkatapos ay isa pa. Si Roberto ay nakatayo sa kanyang tabi. Ang mga luha ay dumaloy ng walang kahihiyan sa mga mukhang tumanda na. "Mga anak ko," bulong ni Maria Lourdes. "Mga magagaling kong anak." Mayroong isang bagay sa kanyang boses na pumunit sa katahimikan. Si Lucas ang unang kumilos. 3 mahabang hakbang ang tumawid sa silid at pagkatapos ay mahigpit na niyakap ang kanyang ina. Sumunod sina Noah at Gabriel. Sumulong din si Roberto, tinatapos ang bilog. Nakatayo sila roon. 5 tao na magkakakapit na parang natatakot na mawala ang isa't isa muli. Ang mga luha ay dumaloy ng magkasama. Binubura ang 3 dekada ng pagdadalamhati sa isang pagbugso ng emosyon. "Hindi ako tumigil sa paghahanap sa inyo," sabi ni Maria Lourdes sa gitna ng kanyang pag-iyak. Hinahaplos ang kanilang mga mukha isa-isa. Kinikilala muli ang mga kontur na nagbago mula sa pagiging mga batang lalaki tungo sa pagiging mga may edad na lalaki. Wala man lang isang araw. "Hindi namin alam," bulong ni Gabriel. "Inakala naming patay na kayo, pero nandito tayo ngayon," sabi ni Roberto. Mabigat ang kanyang boses dahil sa damdamin. Tayong lahat ay sa wakas magkakasama. Sa labas ng bintana ng interrogation room, ganap nang bumagsak ang gabi. Nagsisimulang lumitaw ang mga bituin sa kalangitan ng Tarlac. At sa loob, ang isang pamilyang winasak ng obsesyon ng isang lalaki ay nagsisimulang gawin ang mga unang hakbang patungo sa paggaling, magkakakapit sa ilalim ng matigas at maliwanag na liwanag ng maliit na istasyon ng pulisya. Sa wakas ay mahiwagang buo muli.